Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Araw ho na Miyerkules ngayon, June 11, 2025. Narito na po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At ating headlines. Senado nag-convene na po bilang impeachment court. Articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte pinababalik ng Senate Impeachment Court sa Kamara. Pagtawid ng impeachment proceedings sa 20th Congress mula 19th Congress hindi dapat maging issue ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamara inadapt ang rekomendasyon ng House panel na sampahan ng plunder at iba pang kaso si Vice President Sara Duterte. Performance review ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng gobyerno nasa undersecretary level na. Umano'y o reklamong korupsyon laban kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, sinisili po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. NSC Advisor Eduardo Anyo mananatili sa pwesto sa kabila ng problema sa kalusugan ayon po yan sa Malacanang. At sa Metro News naman, 2 pulis Maynila pinasisibak sa serbisyo dahil sa pananakit at panunutok ng baril sa isang traffic enforcer sa Valenzuela. Sa Technology News, healthy lifestyle kayang pahusayin ang metabolism ng isang tao kahit hindi na babawasan ng timbang. Batay po yan sa isang pag-aaral. At sa lifestyle news naman, mga damit at bags ni Princess Diana isasalang sa auction. Sa atin namang music trivia, ngayong araw nanguna sa UK single chart ang isa sa mga awitin ng The Beatles. Ano ang kantang ito? Alamin. At sa balitang kakaiba, isang babae sa Brazil laging present sa mga lamay para magpapansin kay crush na nagtatrabaho sa funeral home. Alas 6:37 po ng umaga, kabihon yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye po ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Ito na po, nag-convene na ho kagabi ang Senado bilang impeachment court para sa trial ni Vice President Sara Duterte. Pasado alas 6 kagabi nang nanumpa na bilang senator judges sa mga senador habang suot ang kanilang robes sa pangunguna ng presiding officer na si Senate President Francis Escudero na nauna nang nakapanumpa noong Lunes. Samantala, nagdesisyon ang Senate Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay VP Sara sa botong 18 pabor at 5 tutol. Kaugnay ho nito ng mosyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na nagamyenda sa naunang mosyon ni Senator Judge Ronald Bato de la Rosa na i-dismiss ang verified impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Sa amend motion ni Cayetano, pinababalik ang articles of impeachment sa Kamara na hindi dinidismiss o tinatapos ang kaso. Kailangan sagutin ng Kamara at i-certify na wala silang nilalabag sa konstitusyon, partikular na walang impeachment proceedings na higit sa isa ang isa sa gawa sa parehong opisyal sa loob ng isang taon at wala rin silang inihahaing o inihahaing higit sa isang impeachment complaint. Dagdag pa rito na kikilalanin ng 20th Congress na bukas at handa nilang tanggapin at aksyonan ng impeachment complaint laban kay VP Sara. I move to amend the motion of Senator De La Rosa to dismiss. And instead, I move that we return the articles of impeachment to the House until such time that they certify to us that they did not violate the Constitution, in particular, the filing of more than one impeachment in a year. And number two, a communication from the 20th Congress that they will pursue the impeachment against the Vice President. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried.
Kabilang naman sa mga senador na tutulpo na maibalik sa Kamara ng Articles of Impeachment ay Senador o Senator Judges Leader Coco Pimentel, Riza Hontiveros, Nancy Binay at Win Gatchalian. 774 Balita Ngayon. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat maging issue ang pagtawid na impeachment sa 20th Congress mula 19th Congress. Ayon kay Pangulo, bilang dating Senador Judge, ay malinaw namang tatawid talaga sa susunod na Kongreso ang paglilitis. Katwiran ng Pangulo, kahit simulan ngayon ang impeachment trial ay hindi naman talaga ito matatapos bago pumasok ang mga bagong senador. It is very clear that it will. Because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Samantala, muling binigyan diin ng Pangulo na nasa Senado na ang pagtalakay sa impeachment at hindi siya makikialam sa proseso. Gayunpaman, nakasubaybayan niya sila sa mga kilos si Senate President Chis Escudero na gumagawa ng mga paraan para maging mapayapa ang transisyon ng mataas na kapulungan sa susunod na Kongreso. 774 Balita Ngayon. Alas 6:41 ho ng umaga, inadapta ho ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na pagsasampa ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang po sa mga kasong ipinasasampa laban sa pangalawang Pangulo ay technical malversation, perjury, bribery at plunder. Kabilang naman sa mga tinukoy na dahilan sa committee report kung bakit dapat sampa ng kaso si VP Sara ang obstruction of inquiry, misuse of confidential funds, interference and bribery at systemic flaws sa Joint Circular 2015-01. Inirekomenda rin ng komite ang pagsasampa ng technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, plunder, betrayal of public trust, at culpable violation of the Constitution laban sa iba pang opisyal ng OVP at DepEd. Paglaban naman sa pagkalat ng MPACS, dapat isama ng DepEd sa preparasyon ng school opening. Detalye atid po ni Grace Mariano. Grace? Kinilala ni Bulacan na 6th District Representative Salvador Pleito ang kahalagahan ng Brigada Eskwela na pinangungunahan ng Department of Education bilang paghahanda sa muling pagbubukas ng klase sa June 16. Kaugnay nito iginit ni Pleito na maipaloob sa Brigada Eskwela ang mga hakbang para maproteksyonan ang milyon-milyong mga mag-aaral laban sa monkeypox o MPOX. Sa kanyang privileged speech ay nagpahayag ng pagkabahala si Pleito sa tumataas na kaso ng MPOX sa ibang panig ng bansa. Bunso nito ibinungkahi ni Pleito sa Department of Education na makipagtulungan sa Department of Health para maikalat ang tamang impormasyon na makakatulong para mapigilan ang pagkalat ng MPOX sa mga paaralan. What are the preparations of the Department of Education to counter the threat of monkeypox? It has been reported that we are again facing the so-called monkeypox transmission in our country, with cases in some parts of our country. While the initial reported cases were linked to travel to areas with outbreaks, it is reported that there is already 911 or more cases since 2024. The Department of Education should look and should work hand in hand with the Department of Health to disseminate information massively to prevent the spread of monkeypox in our country. Yan ang pahayag ni Representative Salvador Pleito. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat sa iyo, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, tahimik na rebellion sa Kamara, Visayas, Mindanao Black dismayado umano sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Narito po ang report ni Gina Mape. Itinuturing ng ilang political observers na ang pagdistansya ni House Deputy Speaker at Cebu Representative Duc Frasco sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez ay palatandaan na may lamat at wala ng tatag ang House leadership. Naniniwala rin ang ilang political analyst na red flag ang pagkalas ni Frasco bilang kaalyado ng administration party sa Kamara. Tiwala ang mga analyst na may backing ng political bloc sa Kamara ang galaw ni Frasco lalo at galing siya sa political powerhouse sa Cebu City. Matapos tanggalin bilang miyembro ng National Unity Party o NUP, inamin ni Frasco na ang kanyang desisyon
na hindi nagdaan ang manifesto of support para kay House Speaker Romualdez ay resulta ng kanyang konsultasyon sa mga local leader mula sa Visayas at Mindanao na hindi na pabor sa pamumuno ni Romualdez sa Kamara. Ayon kay Frasco, maraming local leader ang dismayado sa sobrang pamumulitika sa loob ng Kamara na nagdudulot ng pagkakawatak-watak taliwa sa layunin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng pagkakaisa, katatagan at pamahalang nagdudulot ng makahulugang pagbabago. Una nang sinabi ni NUP President at Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na ang posisyon ng partido ay suportahan si Romualdez na manatili sa pwesto bilang speaker sa ilalim na ika-20 Kongreso. Ngunit naniniwala si Frasco na kailangan tingnan muna ang direksyon ng liderato sa Kamara sa harap na rin ng mababang resulta ng 2025 midterm election para sa administration senatorial lineup. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. At sa iba pa naglalagab live na balita, nakarating na ho kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alegasyong korupsyon na inihain laban kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. Payag ito ng Pangulo sa gitna ng issue na nagpadala umano ng white paper ang ilang tauhan ng ENBA ng BI sa Office of the President para ireklamo si Viado sa issue ng korupsyon at misconduct sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa pogo at deportation ng mga dayuhang iligal na nagtatrabaho sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, iniimbestigahan na nila ang reklamo pero may kakulangan anya sa mga dokumentong isinumite. Mahirap anya mapag-aralan ng mabuti ang white paper na hindi napirmahan at walang specifics o partikular na detalye. Gayunpaman, tiniyak ng Pangulo na patuloy nilang susuriin ang anumang reklamo o impormasyon na may kinalaman sa katiwalian. Sa balita naman, sitwasyon ng mga Pinoy sa Los Angeles sa gitna ng malawakang immigration operation, pinatututukan ni PBBM. Chanel Salazar sa detalye. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagayan ng mga Pilipino sa Los Angeles, California sa gitna ng protesta at immigration operation sa lugar. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahigpit na bili ni Pangulong Marcos sa Department of Foreign Affairs at ng Philippine Consulate na tiyakin ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong nasa ibang bansa, lalo na sa mga naapektuhan ng operasyon. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang palasyo sa mga Pilipinong nasa abroad na kailangang ring sumunod sa mga batas ng bansang kung saan sila nakatira o nagtatrabaho. Matatandang kinumpirma ng Philippine Consulate sa LA na may isang Pilipinong inaresto ng US Immigration and Customs Enforcement sa gitna ng nagpapatuloy na malawakang operasyon sa lugar. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Nagpapatuloy ang performance review ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, nakatutok na sila ngayon sa mga undersecretary. Mas magiging mahigpitan niya ang kanilang pagsusuri hindi lamang sa top level o cabinet secretaries kundi maging sa mga nasa ilalim nito. Ayon sa Pangulo, inaasahan niya ang mas mataas na pressure sa mga opisyal na patunayan ang kanilang kakayahan sa pamumuno, pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto ng administrasyon. Samantala, nilinaw naman ni Pangulo Marcos na hindi cabinet revamp ang proseso dahil hindi ito one-time, big-time na balasahan dahil mas madalas na nila itong gagawin. Lahat anya ng gabinete ay sinailalim sa isang uri ng probation para matiyak ang mataas na kalidad ng serbisyo publiko at maabot ng bawat ahensya at opisyal ang kanilang mga target. It's not a cabinet revamp. What we really did was we are still in the process of examining. Now, nasa baba na tayo. What happened really here was that I put everyone on notice that you are all on, basically all on probation. And, okay, this time, it looks like yung iba, maganda naman ang performance. Ngayon, nasa USEC na tayo, nasa mga agencies na tayo. But we are, what essentially, what you refer to as a cabinet revamp, is not a one-shot, one-time, big-time thing. It is an ongoing thing. This is something, it is essentially putting all government agencies, departments on notice that we have to do better, and we will be looking very, very closely, and we will make that review on a periodic basis, maybe a quarterly basis. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Samantala, kinumpirma po ng Malacanang na mananatili sa pwesto si National Security Advisor Eduardo Año sa kabila ng problema nito sa kanyang kalusugan. Una nang nagsumiti si Año ng kanyang courtesy resignation dahil sa mga alalahanin sa kalusugan simula pa noong pandemya, pero kalaunay nagpasa siyang ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa National Security Council. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pagpapatuloy ni Año ang mahusay na performance sa kanyang tungkulin. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulo Marcos, pinangunahan ni Año ang mga hakbang para palakasin ang maritime security ng bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Aktibo rin siyang nakibahagi sa mga interagency coordination efforts laban sa terorismo at local communist armed conflict. Samantala, Joint Coastal Patrol ng PNP Maritime Group, katuwang ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy, dapat palakasin upang masawata ang illegal drug trade sa karagatan. Angel Garcia sa report. Napapanahon na para palakasin at paigtingin pa ang Joint Coastal Patrols ng PNP Maritime Group kasama ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy upang matuldukan ang illegal drug trade sa ating karagatan. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi ito ang unang pagkakataon na nakarecover ang mga mangingisda ng sako-sako illegal drugs sa karagatan. Ani Fajardo, sa ngayon ay limitado lamang ang pagpapatrol ng law enforcement agency sa ating municipal waters dahil na rin sa kakulangan ng manpower. Nabatid na halos 7 bilyong piso na ang halaga ng sako-sakong illegal na droga na nakitang palutang-lutang sa ilang karagatang sakop ng bansa tulad sa Masinloc, Zambales, Santa Cruz, Ilocos Sur at ilang coastal areas ng Pangasinan. Hinala ng maturidad na mula ang shipment sa kaparehong source sa Chinese Run Golden Triangle Syndicate dahil sa kaparehong packaging ng mga illegal na droga na nakuha din mula sa karagatang sakop na Ilocos noong isang taon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. 8 minuto na lamang po bago alas 7 ng umaga. Kami po rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Mang Gorospe. At Darlene Olanyo. At si Bapa naglalagad live at sa totoong mga balita. Metro News. Metro News. Ipinag-utos po ng Valenzuela City People's Law Enforcement Board ang pagsibak sa serbisyo sa 2 pulis Maynila na dawit sa pananakit sa isang traffic enforcer sa Valenzuela City noong nakaraang taon. Ito'y makaraang mapatunayang guilty ang 2 pulis sa kasong conduct unbecoming of a police officer. Makaraang nilang saktan, pagbantaan at tutukan ng baril ang traffic enforcer na si Ronaldo David sa may barangay Mabolo. Ayon kay David, patungo siya sa kanyang trabaho, sakay ng kanyang motorsiklo nang mapansin niya ang 2 lalaki na sakay rin ng motorsiklo pero walang helmet at nakasuot pa ng tsinelas. Kalaunay, nalaman ni David na mga pulis pala ang 2 lalaki. Bago pa man siya mapagsabihan ng mga ito ay kinumpronta na siya ng 2 pulis, sinuntok at tinutukan na ang baril. Kinundi na naman ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian ang ginawa ng mga pulis, hindi naman naka-assign sa kanilang lungsod at lasing pa umano ng mga oras na naganap ang insidente. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 82 centavos, 63 pesos and 76 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 75 pesos and 64 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 88 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Alamin naman natin ang Lotto results. May nanalo ba? Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi June 10, 43, 32, 47, 31, 1 at 8. Kung saan walang nakapag-uwi ng 112,369,933 pesos and 60 centavos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 23, 20, 22, 41, 39 at 19, kung saan wala ring nanalo ng 61,972,542 pesos and 20 centavos na premyo. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 25, 9, 33, 10, 20 at 30. Kung saan wala ding nakapag-uwi ng 10,068,136 pesos and 40 centavos na jackpot prize.
Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakira. Science and Technology. Science and Technology. Healthy lifestyle, kayang pahusayin ang metabolism ng isang tao kahit hindi nababawasan ng timbang, batay po sa isang pag-aaral. Detalye po yung hatid ni Rose May Miranda. Maaaring mapabuti ng mga tao ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng mga pagbabago sa dietary at lifestyle kahit na hindi sila pumapayat. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng Ben Gurion University ng Israel, Harvard University at Leipzig University, nakataon ito sa mga taong inilarawan bilang weight loss resistant o may mga healthy habit ngunit nahihirapang magbawas ng timbang. Hinahamon nito ang matagal ng paniniwala na pangunahing tanda ng matagumpay na pagdadayat ng isang individual ang pagbaba ng timba. Lumahok sa naturang pag-aaral ang 761 adults na nasa edad sa pagitan ng 18 at 34 na taon kung saan sinunod nila ang mga pagbabago sa kanilang lifestyle nang hindi umiinom ng mga supplement o medication at itinulaga sa mga healthy diet, gayon din na nakatanggap sila ng libreng gym access at exercise guidance. Sa pagtatapos ng trial, aabot sa 1/3 ng mga participant ang hindi pumayat sa kabila ng pagsunod sa programa, ngunit nagpakita sila ng mga pagpapabuti sa metabolic health kabilang ang mas mataas na antas ng good cholesterol, mas mababang antas ng leptin o isang hormone na pangunahing nabubuo ng mga fat cell, at pagbawas sa abdominal fat o taba sa tiyan na kinumpirma sa pamagitan ng MRI scan. Natukoy din ng mga researcher ang 12 genetic marker na maaaring maka-impluwensya kung ang isang tao ay posibleng mabawasan ng timbang sa pamamagitan ng mga pagbabago sa pamumuhay, isang insight na maaaring makatulong sa pag-personalize ng mga plano sa pagdadayat sa hinaharap. Dahil dito, inirerekomenda ng findings ng pag-aaral na maaaring magbigay ng makabuluhang benepisyo sa kalusugan ang malusog na pagkain at ehersisyo kahit na walang pagbaba ng timbang kabilang ang pinababang panganib sa sakit sa puso at diabetes. Ako si Rose May Miranda para sa DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Ito naman sa lifestyle news natin, mga damit po at bags ni Princess Diana isasalang na sa auction. Ang detalyated naman ni Mika Fajardo. Mika. Mula sa mga makukulay na damit at sombrero hanggang sa mga handbag at sapatos, ang mga item na pagmamayari ng yumaong sa Princess Diana ay nakatakdang isubasta ngayong buwan. Kabilang sa mga highlight ay isang 1988 silk floral dress na gawa ng Belleville Sassoon na tinawag na caring dress dahil ilang beses itong isinuot ni Diana sa mga pagbisita sa ospital na may tinatayang presyo na $200,000 hanggang $300,000. Nariyan din ang cream silk embroidered evening gown na idinisenyo ni Catherine Walker para sa 1986 golf tour ni Diana na may katulad na price tag. Habang isang Bruce Oldfield na two-piece yellow floral ensemble na isinuot niya para sa Royal Ascot noong 1987 ay tinatayang nasa $100,000 hanggang $200,000. Kasama sa iba pang ibinebentang item ang isang Dior handbag na niregalo sa kanya ng dating French First Lady na si Bernadette Chirac noong 1995, isang sketch ng 1981 na damit pangkasal ni Diana na may mga cut-off na tulle fabric mula noong ikasal siya kay Prince Charles noong 1981, at isang peach hat na isinuot niya para sa kanyang honeymoon send-off. Bahagi ng kikitain mula sa pagbibenta ng mga item ni Princess Diana ay mapupunta sa charity ng Muscular Dystrophy UK. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong araw, nanguna sa UK single chart ang isa sa mga awitin ng The Beatles. Ano po ang kantang ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Wednesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong araw, June 11 taong 1969, nag-number 1 sa UK Singles Chart sa loob ng 3 linggo at number 8 naman sa US Billboard Hot 100 ang awitin ng The Beatles na The Ballad of John and Yoko. Ang awitin na isinulat ng isa sa mga miyembro ng The Beatles na si John Lennon, katuwang sa pagbuo ang isa pang miyembro na si Paul McCartney at nirelease bilang isang non-album single noong May 1969. Ang The Ballad of John and Yoko ay kaugnay sa buhay may asawa ni Lennon at Yoko Ono at sa mga gusot na kinakaharap nila sa iba't ibang international authorities.
Pinakita sa music video ng kanta ang mga kaganapan sa kasal ni Lennon at Ono sa Gibraltar at ang kanilang kontrobersyal na Bed in for Peace sa Amsterdam. Ang linya ng awitin na Christ You Know It Ain't Easy ay naging kontrobersyal na nagbunga pa ng pagkakabandito ng BBC at sa marami pang radio station sa US. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW Chet 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, isang babae po sa Brazil laging present sa mga lamay para magpapansin kay crush na nagtatrabaho sa funeral home. Ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc. Yes, good morning, Joel at Arlene. Sa lahat ng ating mga kanyusik na ito na ang balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako, ano kaya ang kaya mong gawin para mapansin ka ni crush? Tulad ka man ng isang babae sa Brazil na pumupunta sa lahat ng lamay para magpa-cute lang sa crush niya na isang undertaker o nagtatrabaho sa isang punerarya. Inamin ng 33 anyos na si Daniela na 2 taon na siyang pumupunta sa mga lamay sa kanilang komunidad para lang masilayan ang crush niyang undertaker na si Apollo. Kwento ni Daniela, una niyang nakita si Apollo noong 2023 sa burol ng isa niyang kamag-anak. Si Apollo ang in charge sa paghahanda ng mga labi ng mga yumao at pag-asikaso ng burol at libing ng isang yumao para hindi siya mahalata ng kanyang crush. Ay tuwing 3 buwan pumupunta si Daniela sa iba't ibang burol para sa doon sa kanilang bayan. Hindi naman daw napalata ni Apollo na sinasadya na magpunta sa mga burol dahil magkakakilala ang mga tao sa kanilang bayan, kaya pangkaraniwan na ito na pakikidalamhati. Kalauna, nagbunga naman ang pagtsatsaga ni Daniela at dumating din sa puntong nagsimula na silang mag-usap ni Apollo. Naging malapit sa isa't isa hanggang sa nagka-developan at naging opisyal sa magkasintahan. But wait, there's more ha? Umangtunding sa kasalan ang dalawa at nagulat ang mga bisita nang sa mismong araw ng kanilang kasal ay dumating sila sa avenue sa kanilang isang karo ng patay na simbolohan nila ng kanilang love story. Sana all, yan ang ating balitang kakaibang araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Talagang kapag may tiyaga, may nilaga. Hindi lang sa ibang bagay, pati sa love Kasi life. sa love life, oo. Nung panahon ba, nagtiyaga rin siya. Tiyaga. Nagtiyaga din naman. Tiyaga. Ang ibig sabihin yung nagtiyaga ka pala. Oo. Sino ba nagtiyaga? Siya, no? Oo, siya. Yung laban talaga. Kumbaga, walang atrasan Porsigido. ito. Nagporsigido, gano'n yan. Opo, sige po. Muli ang ating pong pinag-usapan po ngayon, dapat bang manatili bilang leader pa ho ng Kamara si House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress? Dahil nga po dito sa isyong kumakalat ho ngayon, yung ingay ho. Dito ho sa kay Congressman Juke Frasco. Apo. Ayan, kung kayo po ay may opinion, ipadala po yan sa ating text line 0929-321-8738 o kaya i-comment po yan sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Okay, mga kanyusik, yan po ang issue natin. Pwede ho kayo magbigay ng inyong opinion, ha? Huwag mahihiya. Ayan, nagsama nyo na rin ho ang inyong mga pangalan para sa ganun ay mabanggit ho namin kayo. Ayan, mabati ho yung mga gusto nyong batiin, ha? Ngayong umagang ito. Kami ho ang inyong mga naging tagapagbalita. Dardine Olanyo. Ako naman po, Joel Gorospe. At ito po ang 774 Balita Ngayon. Oras alas 7:04 na po na napakagandang umaga. 774 Balita Ngayon.